what's up guys? Magandang umaga, magandang tanghali. So for today's vlog, for today's content, tayo ay pupunta dito sa BYD at sisilipin natin yung ating pina-reserve na sasakyan guys. So itignan natin kung anong magagawa natin for today. Then hopefully ma-release siya. Sabi kasi nila tomorrow daw, so bukas ma-release. So tignan natin guys kung kapagbayad na ba tayo today or kung anong gagawin natin. Tara, samahan nyo kami guys, let's go! So dito na tayo sa BYD guys. Ayan. Hindi natin alam kung ito yung sasakyan natin eh. Ito ano? Ito yung napili natin kulay, ito rin yung napili natin sasakyan. Preview. Hindi natin alam kung ito yun. Parang yan. Seal 5 Quartz Blue. Hindi natin alam kung ito yun. Napasok muna tayo guys sa loob. Tayo sa loob ng BYD Santa Rosa. Ayan. Yung DMI Sea Lion 6. So ito na, test drive na rin natin to. Ganda tong kotse na to. Very solid to. Manalo to. Ito, nandog. Wow, ganda guys. Oh, diba? Shit. Tignan natin yung ano, infotainment system, energy. Ayan. Ayan. Ito yung dapat mong i-adjust pag nag-start ka. Pagka makuha mo yung ano, tinatawag na break-in period. So very small lang ano nito. Ito naka ano to, demo mode. And mode. Beautiful. Diba? Ano? So naantay lang natin yung ating ahente. Ayan, mga pang-test drive nila dito eh. Wala talagang makita ano na Seal 5. Oh, ito yung pang DMI. Biwit. Wala tayo makita ng Seal 5 na ano dito, nakaporma. Kasi mahirap pag matagalan natin na Seal 5. So ito na lang papakabit natin 3M. Ito na lang no. Ito na lang kuya, dark. Dark na lang. Yung medium. Ito yung medium sir. Ito yung medium. Ito na lang yung medium. Ito na lang. Medium na lang pala. Ang sobrang dark na. Ito parang dark na to eh. Pag kinakabit to sir, suliwanan to sa loob o palabas. Talaga? Kasi ceramic na siya sir. So anong mga lagi nagpapakabit dito? Ano masasuggest mo na pinapakabit nila? Dark o medium? Sino ba magdadrive sir? Ikaw o si ma'am? Ako. Kung ikaw lagi magdadrive sir, for Video safety ko na. yung ano, Yung black. yung black. Tapos one shade lighter sa harap. Yun yung pinaka-standard. Pero kung si ma'am, tingin ko medium na lang sir. Kasi side mirror, iba yung tingin ng babae sa lalaki. Sige, medium na lang. Ito na lang, medium na lang. Medium na lang sir. Oo. So, ito na yung unit oh. 20 kilometers lang pala pagkakakuha mo. Ito, binuksan natin, pinabuksan natin kay Ma'am Mele. Masalap sir. Paano yung iurong to dun sa likod? Tomorrow, day 2. So yo, what's up guys? Magandang gabi, good evening. So for today's vlog is ito yung continuation ng vlog natin kahapon, which is kinuha na natin today ang ating BYD Seal 5 Premium guys. So ito yung ating sunroof. Yan. Very nice car, very beautiful, elegant, stylish car guys. Napakaganda pala na ito talaga. And then na-drive na rin natin siya. Umabot na rin tayo ng almost 112 trips. Gamit natin is a while ago you're using HEB yan. Then when it turns to 70 kasi dito sa system, I was trying to do the energy of 70 lang. Kasi para at least magamit natin si engine kasi we are in a brake mode.
Ano yun? We are in the braking mode. Parang gano'n. Ako braking mode. Gano'n. Break-in mode. We are in break-in mode. Yan. So, inaaral pa natin siya. Titignan natin yung mga napanood natin sa mga previous vlogs na mga vlogger na nagbo-vlog nito. So, nakita natin dito. Ang napansin ko lang dito kasi sa the last time na napanood ko yung regarding sa pag ganyan. Pag nag-right turn ka, normally, pag nag-drive, hindi natin madadrive kasi wala tayong gas Pero lilipat tayo doon. Lipat muna tayo para maipakita ko sa inyo, guys. Okay, so nandito tayo sa may driving seat. So what I'm trying to say is, for example, pag nag-turn left ka, then you are in driving mode. You are in drive mode, yan. Nag-turn left ka, gaganyan siya. Automatic. Pero, ito siniset to I don't know kung paano siya mawala. Kasi nakakapag-ano siya ng battery. For me, feeling ko nakakapag-paano siya ng battery. So yun yung gusto kong mawala. Number 1. Then ito naman yung sa wipers. Punta ka lang sa service. Punta ka sa overhaul. Press mo yan. Aangat si wiper. Ganyan siya. Hindi siya yung pwedeng manually aangat mo. Then kanina, nung nandun tayo kala Utol, inangat namin yung hood. Napakahirap i-adjust, ibaba ng hood nito. So, kailangan mo talaga siyang ilalagapak. Ibig sabihin ko, hindi mo siya ibabagsak, pero at least mga 1.5 feet ang taas nung pagkakaangat ng hood, tsaka mo siya ibabagsak lang. So, we were about 239 kilometers kanina yung gas natin. Then, nabawasan na nga. Kasi I was in energy SOC na 70 kasi under break-in pa. So, we've started 93% when we were in Laguna. Then pumunta tayo ng Cavite. Tapos balikan dito sa bahay. So, total of 112. Hindi ko pa nakikita kung ilang kilometers kung ilan yung kilowatts na nabawas. And then sa gasolina kung ilan yung nagamit. Pero gamit lang natin is always normal mode. And then napansin ko rin sa kanya is kapag tumatapa ka sa gas, normally kasi pag tumapa ka, sinasabayan niya yung kilometers per hour. So ang technique pala para at least hindi malakas sa gamit mo ng energy consumption is pag tapak mo sa gas, pag umangat na siya ng almost 20, bitawan mo na si gas. Kasi ang equivalent nun dito is umaabot na siya ng 30 to 40. So pag bumaba na uli ng 10, tapakan muli, angat, tapakan mo lang ng sobrang mild para hindi siya mag-consume ng madami. Yun yung napansin natin guys, na talagang napakaganda dito kay BYD. Then, yan na nga. Ito, alam na lang lahat to Ito, nagamit din natin tong A na to. Hindi ko alam kung tawag dito. So, very useful to pag nagda-drive ka. Once you're in the driving mode, then umaandar ka, tapos nag-brake ka, as in total stop. Kunyari, stoplight, stop. Hindi mo na kailangan tapakan yung brake. Iangat mo yung brake, hindi siya andar. Aandar lang siya pag tinapakan muli yung gas. So, yung isa sa yun yung isa sa maganda sa kanya. Then, aalamin pa natin yung mga iba pa dito. So, ito yung total consumption natin ng kuryente and ng gas. 43.3 kilometers ang mileage natin. Yan. So, ngayon naman guys, testingin natin itong nabili nating portable extension para sa charger kung gagana. So, ito yung portable charger ng BYD guys. Ngayon, yan. Box na natin to. So, sinaksak na natin guys dito sa ating saksakan. Itong extension na to, built-in, na meron ng ground. Then, now let's try to plug in this charger natin. Tara. So, gumagana yung nabili nating charger guys. Ayan. Ito yan. Tignan natin sa harap kung charging na. Yun. So, it is charging guys. Positive. So, ito yung sa mga isang need na talaga natin. Kasi, then, ang kuryenteng pumapasok sa kanya is 1.6 lang. So, 4 hours lang yan. And,
Hindi natin papaabutin yan ng 100, at least 80 lang, 80 to 95 ganyan. Para at least hindi naman siya ano yung battery. So yun guys, okay yung ating charger. So ito nga pala yung binili natin kanilang spare tire. Bumili tayong spare tire. Ito yung mga libreng payong. Ito yung B2L natin. Then yung portable charger nandun sa loob. Then yung wall charger natin nandito sa loob ng sakyan. I-charge mo natin to at least hanggang 3 hours. Then pag naging okay na yan, okay na yan. Ayan o. So yun lang ito guys. So ito yung unit natin na quartz blue. Nakuha natin kanina. Very beautiful, very nice. Napakaganda niya guys. Solid, sobra. Yan, antayin lang natin to at least 3 hours. So yun ang vlog natin for today guys. Continuous vlog lang natin ito nung kahapon. So antayin natin mapuno lang yung charging. Then okay na yan. Then yung cover siguro sa ano na lang. Pag dumating na lang yung cover na in-order ko. Kasi sa sobrang laki nito kailangan nito malaking cover talaga. At least mini SUV. Yun yung sabi nung sa BYD. Actually kaya pa isagad dito kung gusto pero okay na yan. Time lang natin to. Alright. So please follow my YouTube channel guys. Thanks for watching. BRTV. Peace.